Itinanggi ng lokal na pamahalaan ng Tacloban pati na ng pambansang gobyerno natin ang umano'y iringan nila. Kasunod nga yan ng mga batikos kaugnay sa relief operations para sa mga nasalanta ng super bagyong Yolanda. Ginigihit ng parehong kampo na dapat tutukan na lang ang kapakanan ng mga naapektuhan ng bagyo. Mula pa rin sa lungsod ng Tacloban, nakatutok live si Julius Segovia. Julius. Mike, mahirap man pero pilit pa rin bumabangon ng mga taga-Tacloban dito pa rin yan sa Leyte mula sa gupit nga ng bagyong Yolanda. At sa gitna nga ng kalamidad, hindi nawawala ang pagtutulungan sa mga magkakabarangay. Tulong-tulong sa paglilinis ng kani-kanilang bahay ang mga taga-barangay Paseo de Legazpi dito sa Tacloban City. Lahat, pilit na bumabangon mula sa bangis ng bagyong Yolanda. Si Marian, bagaman hindi raw masyadong napinsala ng super typhoon ng kanyang bahay, dama pa rin daw ang hirap ng marami niyang kababayan. Isa lang ako, kaya kong baga, masisave ko yung sarili ko. Pero nakita ko yung iba, naawa talaga. Mahirap kung hindi tayo kumilos, no? So kailangan kumilos, maglinis. Yun lang ang talagang paraan para malinis ang barangay, ang city din. Para makatulong, kinuha ni Marian ang serbisyo ng mga kapitbahay na karpintero. Babayaran daw niya ang mga ito kapalit ng pagkukumpuni sa mga nilipad na yero ng kanilang bubong. Paghingi ng tira, kay kaawa naman sa mga nabagyuhan. Para lang pangbili ng bigas namin. Katuwang pa rin ng DPWH ang MMDA sa clearing operations sa ilan pang kalsada. Pero hindi gaya dati. Nadadaanan na ngayon ang mga highway sa Tacloban. Nag-utos si Pangulo na talagang simulan na ang cash for work. Kaya kami ng DOLE ay makikipag-ugnayan na kasi ang DOLE ang merong cash for work at kami para nang sa ganon masimulan itong pag-circulate din ng pera. Ngayong mabilis nang nakakapasok ang mga relief goods sa mga lugar na sinalanta ng super typhoon, sisimulan naman na raw ng gobyerno ang Cash for Work program para sa mga biktima ng bagyo. Ang relief goods para sa mga napinsala sa Tacloban, ang pamahalang lungsod na raw ang mamamahagi. Alinsunod sa pakiusap ni Mayor Alfred Romualdez, kaya na raw ng mga lokal na opisyal na tumugon sa pangangailangan ng mga nasalanta. Pinabulaanan ng mga opisyal ang umano'y iringan sa pagitan ng national government at ng pamahalang lungsod ng Tacloban. Itong mga pang-iintrigang ito, talagang walang katuturan talaga eh. No? And kasama namin si City Administrator, first person ito, hindi ito kwento, hindi ito ano. So, it's really useless eh. Kung ano ng mga accusations and all, ano ng mga chismis. So sabi ko, I will not entertain anymore any of those and I will focus on my work. Kasi lagi ako tinatawag to answer issues like that pertaining to that and I don't have time for it. Giit naman ni Secretary Soliman, dapat daw isipin na lang ang kapakanan ng mga naapektuhan. We don't deserve that kind of intrigue. Yun lang. Kasi ang gusto ko nga sabihin, ang dami na ng tumulong, ba't di natin yun ang patampukin? Lahat tumulong. We're moving as a nation. Everyone's moving. Since day one po, we have constantly been in constant coordination. Hindi naman po kami, they have always been very fair to us and has actually extended all the necessary assistance that they could. Nag-ikot din si Rojas sa ilan pang bayan ng Leyte tulad ng Tolosa, Dulag at Rizal. Pinawi rin ng DSWD ang pangamba tungkol sa supply ng pagkain at relief goods. Para sa mga biktima ng bagyo na hindi pa naaambunan ng tulong, maaaring mag-text sa 0920-946-3766. Kailangan daw isama sa mensahe kung saang barangay, munisipalidad o probinsya na wala pang ayuda para agad matugunan ng DSWD. Mike, bukas ay magpupwesto naman ang DTI ng Diskwento Caravan dito pa rin yan sa Tacloban para sa mga nasalantangan na bagyo kung saan magbebenta sila at mag-aalok ng mga produkto na abot kaya ang halaga. Yan pa rin ang latest mula sa Tacloban. Balik sa'yo, Mike. Maraming salamat, Julius Segovia.